Para po sa ating pangangaral sa umagang ito, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Tayo ay patuloy sa ating pag-aaral ng aklat na ito at tayo ngayon ay nadako na sa huli sa mga awit ng pag-akyat, Psalm 134. Ang awit na ito ay isa sa pinakamaikli sa mga awit at ito ang pinakamaikli sa lahat ng mga songs of ascents na ating nakita. Ngunit tulad nga ng sinasabi ni Pablo, ang lahat ng salita ng Diyos ay kanyang ihininga at ito din na maikli man ay naglalaman ng mga malalim na katotohanan na mapapakinabangan natin para sa ating paglago at pagsunod sa Kanya. Sa umagang ito, tayo nga ay tumuhay sa mga salitang ito at ating nawa mabuksan ang ating puso't isipan ng may pananampalataya upang makita ang katotohanan na nais iparating sa atin ng Panginoon. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos. Psalm 134, babasahin ko ito sa salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Psalm 134, a song of ascents. Come, bless the Lord, all you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place, and bless the Lord. May the Lord bless you from Zion, He who made heaven and earth. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito, kami nga ay lumalapit sa inyo ng may paghahangad na mula sa inyong salita ay kami maliwanagan kung sino ka, ano ang iyong kalooban para sa amin, at ano ang daan upang kami ay makapag-alay ng katanggap-tanggap na pagsamba sa iyong kabanalan. Dalangin nga namin, Panginoon, na sa aming gagawing pakikinig ng inyong salita ay samahan niyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at ikaw ang kumilos na buksan ang aming mga puso't isipan upang aming maunawaan ang aming mga madirinig at ito'y matanim sa aming puso at tunay nga na magbunga sa aming buhay ng pasasalamat sa inyong biyaya at kami lumakad ng may mas mataas na mga papuri sa iyong kadakilaan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ating babasahin ang salitang ito at titignan lamang ang mga salita, maaari tayong mapunta sa pag-iisip na ito ay isa lamang pangkaraniwang call to worship. Doon sa salitang, come, bless the Lord, ito nga ay kamuka ng maraming mga panawagan sa pagsamba dahil literal naman na ang ginagawa sa mga salitang ito ay tumatawag ang tagapagsalita na magdala ang mga tao ng papuri sa Kanya. At yun nga naman ang ibig sabihin ng salitang, come, bless the Lord. Ngunit kung ating uunawain ang mga salitang ito, ating titignan ng mas malapit, ay ating makikita na ito ay hindi pangkaraniwang pagtawag sa pagsamba sa Diyos. Hindi halata sa wikang Ingles sa ating binasa dahil sa wikang Ingles ang salitang you ay maaaring maging singular or plural. So sa atin alam natin yon na in English yung you na salita pwedeng tumukoy sa iisang tao o sa marami. Kapag ito'y binasa sa original na Hebreo ay makikita na itong unang dalawang talata ay iba ang nagsasalita doon sa ikatlong talata. Ito ay halata na pagbinasa at kaya kapag sa pag-unawa ng maraming mga dalubhasa, ito ay mauunawaan agad na itong unang dalawang talata ay may ibang nagsasabi at yung talatang tatlo ay yung sagot doon sa unang nagsalita. Kumbaga parang yung pinag-aaralan natin na liturgical worship ay merong unang tatawag nang siyang nagsabi na come, bless the Lord. At yung talatang tatlo ay yung sagot sa kanya dun sa nagsalita sa unang talata.
At yung sa Tagalog, nakakatulong sa atin yung wikang Tagalog dahil sa Tagalog yung may pagkakaiba, may dalawang magkaibang salita na ginagamit para sa singular at sa plural. Kaya makikita natin yon sa wikang Tagalog na yung panawagan sa una ay isang plural, may kausap na marami. At yung talatang 3 ay may kausap na nag-iisa. So, siya yung sinasabihan, nag-iisa, na sinasabihan siyang, "May the Lord bless you." Merong mag-isang tao na, na sinasabihan siya'y pagpalain mula sa Zion. At yung nag-iisang tao na yon, siya yung nagsasabi na maglingkod o magdala ng papuri ang mga lingkod ng Panginoon. At itong mga kausap niya, kung ating titignan, ang kanyang partikular na tinutukoy at tinatawag para magdala ng papuri sa Diyos ay ang kanyang tinatawag na servants of the Lord. Ito ay maaaring interpret lamang na tumutukoy sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, so sa lahat ng mga mananampalataya. Ngunit kung titignan natin yung buong sinasabi, servants of the Lord who stand by night in the house of the Lord, lift up your hands to the holy place and bless the Lord. Itong pagsasama-sama ng mga salitang ito ay nagpapakita na ang tinutukoy ng tagapagsalita ay yung mga pari. Yung mga pari na itinalaga na maglingkod sa templo at sila ang mga tinatawagan ng tagapagsalita na sila daw ay magpuri sa Panginoon at sinabi, ang pagkakakilanlan sa kanila, sila ang mga lingkod ng Panginoon at sila'y nakatayo doon sa bahay ng Panginoon. At ito ay ang maaari lamang tukuyin nito ay yung mga pari na itinalaga na tumayo doon sa bahay ng Panginoon. At lalo na doon sa talatang 2 na sila'y sinabi na itaas ang kanilang mga kamay doon sa holy place. Ito nga ay isang lugar na minarka na para lamang doon sa mga pari na naglilingkod para sa pagsamba ng Diyos. Ito ay makikita natin simula sa Exodus chapter 28 ay meron dong paghihiwalay ng mga area, merong holy place at merong most holy place na kung saan yung most holy place na andun nilagay at iniwan yung Ark of the Covenant at habang papalapit doon ay yung ibang mga tao ay hindi maaaring lumapit. Ang maaari lamang makalapit hanggang doon sa holy place ay yung mga pari. So itong awit na ito, talatang 1 hanggang 2, ay isang panawagan sa mga pari. At tandaan natin ang awit ay hindi lamang na ating babasahin at sasabihin, ito sinasabi sa akin or tinatawag ako nung tagapagsalita na magpuri daw ako sa Panginoon. Hindi ganoon ang pag-unawa sa mga awit. Ang mga awit ay isinulat upang ikaw ay magkaroon ng ganitong awit din. So ito ay nilalagay sa ating puso at magkaroon daw tayo ng ganitong awit. Kung atin itong unawain, bali, ang nais ng banal na Espiritu sa awit na ito ay mapaalala sa bayan ng Israel na sa kanilang pagsamba, kailangan nilang dumaan sa pamamagitan ng mga pari. So, ang nangyari nga ay sa Song of Ascents ating tatandaan na itong Song of Ascents ay ang kanilang pag-akyat doon sa bundok papuntang Jerusalem kung saan ginugunita ang mga pista ng mga Hudyo. Merong at least 3 na makikita tayo sa Lumang Tipan na kailangang puntahan ng mga Hudyo sa isang taon. At sila'y aakyat doon sa bundok, kaya ito tinatawag na a Song of Ascents. Itong simula Psalm 120 hanggang 134, yun yung lupon ng mga awit na tinatawag na Songs of Ascents. At pagdating dito sa 134, nakita natin na maaari actually itong tingnan bilang either dumating na sila doon sa templo at ito ang pagsisimula ng kanilang pagsamba, or yung iba naman ang tingin dito ay ito ang aawitin nila bago sila umalis. So, in any case, maaaring ito nga ay kung yung second na interpretation, baka ito'y tignan bilang
awit ng pagbaba. Bali, dahil ito na yung bago sila bumaba muli. Pero itong awit na ito ay kasama doon sa kanilang gawain na pag-akyat nila sa bundok. Ito ay magiging kabilang sa kanilang awit at ang pinapaalala sa kanila matapos ang kanilang mahabang biyahe papunta doon sa bundok ng Jerusalem at nandun na sila sa harapan ng templo, sila ay hindi makalalapit doon sa holy place at kailangan nila ngayon na tumawag doon sa mga pari at sila yun ang paraan para sila makapag-alay ng papuri sa Panginoon. Sila tatawag doon sa mga pari, "Bless the Lord, you servants of the Lord who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord." So nakikita natin ang awit na ito ay mayroong layunin na maitanim sa puso ng bayan ng Israel ang realidad tungkol sa kanilang katayuan sa harap ng Diyos. Liban sa pamamagitan ng mga pari, hindi sila makakapagpuri, makakapagdala ng katanggap-tanggap na pagsamba sa kabanalan ng Diyos. Bakit mahalaga ang katotohanan na ito? Kung titignan natin sa relihiyon ng Judaismo, ito ay isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo na dapat nilang matutunan. Mayroong pag-iiba tungkol sa mga banal, mayroong mga consecrated things, mayroong mga consecrated persons, at kailangan nilang mapag-iba ang mga bagay na iyon. So, hindi maaari na yung hindi itinalaga para sa gawain ay siya ang mag-alay ng sarili niya kahit siya pa'y may mataas na antas sa lipunan. So alam natin halimbawa si Saul ay nag-alay ng sa 1 Samuel 15 siya ay nagbigay ng pag-aalay, ngunit ito ay hindi tinanggap ng Diyos. Kahit siya ay hari ng bayan, hindi maaaring siya ang mag-alay. At mayroon alam nating kwento yung kay Uza, yung Ark of the Covenant ay dinadala at ito'y nahulog at out of a good intention sa kanyang palagay na mahuhulog yung Ark of the Covenant ay kanyang inalalayan. Pero hindi naman siya maaari na humawak dun sa Ark of the Covenant at ang nangyari siya'y namatay doon din. So sa mga Hudyo may mahalaga na maitanim sa kanilang puso itong mga katotohanan na ito, na merong pag-iiba doon sa banal at sa mga hindi consecrated. Merong sa mga bagay na banal, merong mga itinalaga para doon at hindi maaaring ang lahat ay basta-basta na lamang na lumapit o maglingkod anumang kanilang good intention ang meron sila sa kanilang puso. So maging sa awit na ito, isang napakaikling awit, ay matapos ang kanilang pag-akyat sa bundok, ay pinapaalala sa kanila itong mga realidad na talagang mahalaga sa kanilang relihiyon, na kailangan nilang kilalanin na sa harap ng kabanalan ng Diyos ay hindi sila makalalapit at hindi sila makapag-aalay ng pagsamba liban na lamang sa pamamagitan ng mga pari. Maaari nating himayin ang ilang mga katotohanan na napapaalala sa mga Hudyo sa pamamagitan ng awit na ito. At ang lahat ng ito ay tumutukoy lamang upang talagang idiin sa kanila ang katotohanan na ang pagsamba sa Diyos ay kailangang dumaan sa isang tagapamagitan. So ang awit na ito ay nagpapaalala ng ilang realidad. Una, pinapaalala sa mga Hudyo na sila ay kulang sa kakayanan na magbigay ng narapat na pagsamba. They are unable to give the due worship to God. Pinapaalala sa kanila ang kanilang kakulangan sa kanilang kakayanan na magbigay ng sapat na pagsamba. Ang isang masabi nating chorus o refrain sa buong awit na paulit-ulit na lumalabas na linya sa iba't ibang mga awit ay "Great is the Lord and greatly to be praised." Kung ito'y
mas lalo nating ipapaliwanag kung anong ibig niya sabihin. Dahil dakila ang Diyos, dapat ang papuri sa Kanya ay correspondingly great. Because God is great, the praise for Him should be correspondingly great. Great is the Lord and greatly to be praised. At kung ang Diyos ay walang patid sa Kanyang kabutihan sa atin, sa Kanyang pagpapatawad ng ating mga kasalanan, dapat ang papurit pa sa salamat sa Kanya ay wala ring pagtigil. Sa pagkilala na sa bawat araw, sa bawat umaga ay may bagong awa tayong natatanggap mula sa Diyos, dapat mayroong bagong pasasalamat na magmumula sa ating puso. Ngunit makilala man natin na ito ang katotohanan, makilala man natin na ito ang tamang pagsamba na dapat maibigay sa Diyos, ay hindi natin ito kayang maibigay. Kung makita nga natin kung gaano talaga kadakila ang Diyos, at dahil doon gaano dapat kadakila ang papuri na ibigay sa Kanya, dapat nga nating makita sa ating sariling kakayanan ay hindi natin kayang maibigay ang sapat na papuri sa Kanya. Kaya nga itinatanim ng banal na espiritu sa bayan ng Israel ang paulit-ulit na sila'y hihingi ng tulong ng mga kasama na papurihan ng Diyos. Kaya't marami sa mga awit ay masasabing panawagan sa pagsamba ng Diyos, at ang espiritu ng lahat ng ito, maging itong Psalm 134, ay nagmumula sa pagkakilala na great is the Lord and greatly to be praised. At kung ako lang ang nagpupuri at sa akin lang nanggagaling ang pasasalamat, hindi ito tama. Kung meron akong makitang mga hindi sumasamba at sila dapat ay sumasamba, kaya dapat ko silang tawagin. Sa pag-uumapaw nga ng kanilang pagkamangha sa kadakilaan ng Diyos, ang tinuturo sa atin ng banal na espiritu ay tawagin ang lahat. Tawagin na ang bundok, tawagin ang dagat. Dahil sabi nga ni Jesus mismo, kung manahimik ang mga taong dapat nagpupuri sa Kanya, ang mga bato mismo ang aangal. Dahil ganun kadakila ang Diyos na dapat siyang pinupuri. Dito sa Psalm 134 ay tinuturuan silang tawagin, partikular, ay yung mga lingkod ng Panginoon na sinasabi, they stand by night in the house of the Lord. So ito particular na tinuturo sa kanila ay yung night shift priests. Mababasa natin na merong ganitong itinalaga sa 1 Chronicles 9:33 na sa lahi ng ni Aaron ay meron pang ibinukod na mga dapat maglingkod ng gabi. Dahil nga, hindi dapat mapatid o hindi dapat tumigil ang pagbibigay ng pag-aalay at pagsamba sa Panginoon. Kaya't kanilang sinugurado na bawat oras sa buong araw ay merong nag-aalay, may nagbabantay doon sa templo. Kaya ang pagkakapicture ng marami sa awit na ito, either pagdating nila doon at gabi na sa kanilang pagsamba ay tatawagin nila yung mga maglilingkod ng gabi. At ang marami sa kanila ay pagod sa pag-akyat at yun nga gabi na at hindi naman nila tungkulin na maglingkod ng magdamag doon sa templo. Hindi nila lugar yon at tama lang sa kanila na magpahinga at kaya nga may itinilaga para doon sa pagsamba. At kaya, dahil sila ay kulang, sila ay mga tao na kailangang magpahinga, kaya sila hihingi ng tulong doon sa mga lingkod na magbibigay ng papuri sa Kanya sa gabi. So isa yun sa mga pagkakalarawan ng mga tao sa kung anong nangyayari sa eksena ng awiting ito. At maaari din, ang isang interpretasyon ay pauwi yung mga tao. So, ang mangyayari pagkatapos ng pagsamba at umaga na, bali sa bukang liwayway, ang mga nandun ay yung night shift, yung kanilang pagtapos. Kaya bago sila umalis, papaalalahanan yung mga nandun sa templo, you servants of the Lord who stand by night in the house of the Lord. Yung mga nandun sa temple ay kanila muling tatawagan, hindi dapat matapos ang papuri. At bagamat ako ngayon ay uuwi na,
ay kinikilala ko na dapat pa rin sinasamba ang Diyos. Kaya't kanyang idinudulog doon sa mga ibinukod ng Diyos para sa tungkuling ito na papurihan ng Diyos patuloy sa kanyang templo. Come, bless the Lord, all you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. At sa mga salitang ito na sila'y ginagabayan ng banal na Espiritu na dumulog nga doon sa mga lingkod na sasamba sa Panginoon habang sila'y natutulog, ay pinapaalala sa kanila ang realidad na sa kanilang sariling kakayanan, kapos ang kanilang maibibigay na pagsamba. Dahil sila'y mga tao na kailangang matulog, kailangang umuwi, ay lumalabas agad. Ganun kalaki ang pagsamba na kailangang ibigay sa Diyos, pero ako sa aking sarili, hindi ko ito magagawa. Kaya ito'y na ituturo sa mga Hudyo, kailangan nila ang tulong ng mga pari. Kailangan nila ang tulong ng mga lingkod na nakatayo doon sa bahay ng Diyos kapag sa gabi. So ito'y paalala sa kanila, they are unable to give the perpetual worship that is due to God's faithfulness. So dito pa lamang ay maaaring maging sapat na paalala sa kanila na kailangan nga nila ang tulong ng mga pari, pero maaaring ang maging conclusion nila kung ang alam lamang nila ay na sila'y may kakulangan at hindi nila kaya sa kanilang sarili, maaaring ang mapunta sa kanilang isip, magtulong-tulong na lang lahat tayo. Hindi natin kailangan ng mga pari. Maaari akong mag-ipon ng maraming tao at baka sa kanyang panukat ay ito'y maisip niyang sapat na maibigay yung pagsamba na kailangan sa Diyos. Ngunit napapaalala nga rin sa kanila sa pamamagitan ng awit na ito na hindi lamang sila unable to give perpetual worship, they are also unworthy to stand in the holiness of God. So not only are they unable to give the perpetual worship that is due to His name, pinapaalala sa kanila that they are unworthy to stand in the holiness of God. Sa talatang 2, sila'y tinuturuan na humingi ng tulong doon sa mga pari. Bless the Lord, all you servants of the Lord who stand by night in the house of the Lord. At kanila ngayong hinihiling itong partikular na ministeryo na hindi nila maaaring gampanan, ang pagdulog doon sa holy place. Kaya silang tinatawag niya ang mga pari, lift up your hands to the holy place and bless the Lord. Mababasa nga natin yung tungkol sa holy place. Una itong binabanggit sa Exodus, pagkatapos magbigay ng demarcation kung alin yung most holy place at yung holy place. Yung most holy place yung paglalagyan ng Ark of the Covenant, at yung holy place ay yung nasa labas nun, may pagitan lang na veil. At doon sa holy place, doon pupunta palagi ang mga pari. Sabi, the sons of Aaron shall go there. At merong mahabang mga detalye kung anong kanyang mga isusuot na mga maggarbong mga jewels, at lahat nun ay sumisimbolo sa bayan ng Israel. At sinasabi na ito'y binigay sa kanila na the sons of Aaron, or ang sinabi ay Aaron, shall stand in the holy place to bear the judgment of God for the people. Kailangan niyang humarap doon sa holy place para harapin ang paghuhukom ng Diyos para sa mga tao. Siya ang magbubuhat nito bilang pari, bilang tagapamagitan. Ay siya ang tatayo at magiging representative of Israel doon sa holy place. At ito daw ay kanyang gagawin so that there will be a remembrance, a continual remembrance of Israel in the holy place. Upang laging aalalahanin ng Diyos ang Israel, ay tatayo doon ang pari upang madala doon sa presensya niya ang Israel. So ito ang kanila ngayong napapaalala sa kanila ngayon na ito ay something very real to the Jews, ay hindi nila makakalimutan dahil nga bawal silang lumapit doon. Maging yung mga pari ay kailangang sumunod ng mga very meticulous
instructions at meron silang mga madaming ritual na kailangan pagdaanan para hindi sila mamatay doon sa holy place. Meron silang mga paghuhugas na kailangan gawin, pag sa mga damit na kailangang ilagay, meron pa silang yung mga pare na pupunta doon ay lalagyan ng tali dahil nga kapag mangyari na ikaw ay mamatay doon at yung iba hindi pwedeng lumapit, kailangan kang makuha mula doon sa presensya na yun. So lahat silang pupunta doon sa holy place ay may ganoong tali. So ito ay isang very probably a unforgettable principle sa harap ng mga Hudyo dahil nga mayroong mamamatay, life and death ang usapan, kaya ito ay mababaon sa kanilang puso. At dito ay sa pamamagitan nga ng awit na ito at yung reference to the holy place at pinapaalala muli sa kanila, sila mismo ay hindi maaaring lumapit doon. Kailangan nilang dumaan doon sa mga pari at hingin ang kanilang panalangin to lift up their hands to the holy place. So sa ganito, napaalala sa kanila na kailangan nila ang ministeryo ng mga tagapamagitan na dahil sila ay kulang sa kanilang kakayanan at sila ay hindi karapat-dapat dahil sa kanilang kasalanan. Sila ay depende doon sa tulong ng mga tagapamagitan, itong mga pari na itinalaga ng Diyos. At sa ganun nga na pag-alala ng kanilang inability and unworthiness, hindi naman ito magpapababa lamang or magdi-discourage sa kanila na humarap sa Diyos dahil nga yung mismong probisyon ng Diyos na magbigay sa kanila ng pari, magbigay ng daan para sila ay makalapit, ito ay isang bagay na kanilang ipinagdiriwang. Kaya nga doon sa mga naunang awit sa Psalm 132, nakita natin ito ang kanilang panalangin. Sa 132 verse 9, "Let your priests be clothed with righteousness and let your saints shout for joy." Dahil yung mga tatayo para sa kanila na mga pari ay kung sila'y maglingkod ng tama, ang mga bayan ng Israel ay magkakaroon ng mag-uumapaw na kagalakan. Kaya hindi lamang takot ang kanilang nararamdaman sa harap ng kabanalan ng Diyos o panliliit, dahil ang Diyos ay may awa at biyaya na magbigay sa kanila ng mga pari na tagapamagitan upang sila'y makasamba pa rin, sila ay nakakaramdam ng malalim na pasasalamat. So sa ganitong kanilang pagharap sa kabanalan ng Diyos, itong ang awit na ito nakikita natin ay hindi naman na mukhang sila'y lugmok dahil sa kanilang kasalanan o kakulangan sa pagsamba. Sila'y may kagalakan at sila'y tumatawag na doon sa mga pari at naniniwala na ang Panginoon ay malulugod. Yun nga yung ginamit na salita, "Bless the Lord." Idalangin nyo kami and lift up your hands to the holy place. Sila'y naniniwala sa awa at biyaya ng Diyos na itong mga pari ay maaaring makalapit doon sa holy place. At ang mangyayari sa kanilang pagmiministeryo ay ang Diyos ay mapagpapala. Bless the Lord. Siya ay malulugod sa kanilang pagsamba. So ito ay meron silang pananampalataya sa yaman ng biyaya ng Diyos na sa pamamagitan ng mga pari ay sila'y makapagdadala ng katanggap-tanggap na pagsamba sa kabanalan ng Diyos. So, itong awit na ito, may ganitong, bagamat maikli, makikita natin ay may ganitong mga aral na naipapaalala doon sa bayan ng Israel. At bagamat ito'y, kung atin lang literal ang ating pagbasa, ay baka maisip natin ay partikular sa mga Hudyo ang aplikasyon nito, ay sa atin din na mga mananampalataya sa bagong tipan, mga Kristiyano na hindi na umaakyat sa templo at hindi na nakakakita ng mga pari, ay tayo rin ay may aral na dapat makuha sa mga salitang ito. Kung paanong
ang awit na ito ay nagtuturo sa mga Hudyo ng pagiging mapagpakumbaba sa harap ng kanyang kabanalan at magkaroon ng pasasalamat sa kanyang biyaya na sila'y makalapit pa rin sa kabanalan ng Diyos sa kabila ng kanilang kasalanan. Tayo ngayon ay may ganito ding mga makukuha mula sa awit na ito. Sa awit ay ang mga binabanggit, yung templo, yung pare, yung Zion. Kung maipit nga tayo doon lamang sa literal na kahulugan ng awit na ito, ay baka makita natin na ito'y para lamang sa mga Hudyo or either kalimutan natin at isang tabi ang awit na ito. Pero sa totoo, dahil ang spiritual na realidad na itinuturo ng awit na ito ay nagkaroon ng katuparan kay Hesukristo, ay dapat ang awit na ito ay mas lalo pang ating pahalagahan kaysa sa mga Hudyo nung sila'y nasa lumang tipan. Dahil ngayon sa atin, ang spiritual na realidad ang mas maluwalhating pamamagitan ni Hesukristo doon sa mas banal na lugar. Hindi lamang doon sa holy place na meron nga doon sa, even sa lumang tipan, merong most holy place, mas banal pa doon sa holy place. At sinasabi sa Hebrews chapter 7 hanggang 12 kung paanong ang ating punong paring si Hesukristo ay dinala to the heavenly holy place. Ito na tayo sa pamamagitan ni Hesukristo ay makalalapit doon sa makalangit pang lugar ng kabanalan. So, itong tulad ng tinuturo sa mga Hudyo, kung sila'y tinuturuan at pinapaalalahanan na sila ay unable to give the perpetual worship, tayo din naman, ito'y totoo rin tungkol sa atin na dapat nating maalala, tayo ay hindi kaya natin sa ating sarili na maibigay sa Diyos ang kapurihan na narapat sa Kanya. Linggo-linggo, marami sa atin ay faithful in attendance at buong araw pa. Hindi ito pangkaraniwan sa maraming mga Kristiyano na sa buong araw sa isang linggo sila ay nasa iglesia, sila ay nanatili doon makikinig ng salita ng Diyos at isinasantabi ang buong araw para sa pagsamba sa Kanya. Pero dapat nating maunawaan na hindi pa rin ito naaabot ang dapat na pagsambang maibigay sa Diyos. Kaya nga ang hinihingi sa atin ay buong buhay natin sa ating paglakad ay maging isang spiritual worship para sa Diyos. At maaaring meron sa ating mga nakakagawa nun ng mabuti at meron tayong maabot na antas na everyday meron tayong nagagawang spiritual worship. Pero dapat maging mas mataas pa ang tingin natin sa kabanalan ng Diyos na makilala nating anuman ang magawa natin, even our best, ay hindi pa rin naabot, hindi pa rin ito nabibigay ang dapat na papuring maibigay sa Diyos. Dahil ganun kataas ang kabanalan ng Diyos, even our best cannot reach even the foot of His holiness. Kaya tulad ng napapaalala sa bayan ng Israel na kaya't sila'y tatawag sa mga pari ay dahil hindi nila kayang sa kanilang sarili maialay ang papuri sa Diyos. Tayo din ay napapaalalahanan at dapat na maunawaan ang katotohanan ito sa ating sarili. Hindi natin mabibigay ang karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. At tulad na ang mga Hudyo ay laging napapaalalahanan na sila'y hindi karapat-dapat humarap sa kabanalan ng Diyos, ay dapat tayo rin ay meron ding ganitong pag-unawa na sa kabanalan ng Diyos tayo ay hindi makatatayo kung sa ating sarili. Siguro sa kanila psychologically ay mas parang totoo ang itong experience dahil na-experience nila ng harapan yung kapag sila'y lalapit doon sa isang holy place ay may mga mamamatay o kung sila'y magkakasala ayon sa panahon na iyon nung sila'y nasa gobyerno ng Israel na sila ay magiging under capital punishment sa iba't ibang mga kasalanan, sa breaking the Sabbath
or sa dishonoring their parents, ang under the government of Israel, lahat ng iyon ay deserving of capital punishment. So sa kanila, siguro sa ganoong pananaw, mukhang mas meron silang sense of the holiness of God at kung paanong napakataas ng requirements of holiness para sa lahat ng tao. At sa atin ngayon, mukhang dahil wala na yung templo, hindi natin nakikita yung mga ganitong pangyayari na mamamatay yung mga naglilingkod ng hindi tama doon sa templo, yung mga mag-o-offer ng strange fire ay bigla na lang mamamatay dahil hindi natin ito pangkaraniwang nakikita, baka nawawala sa ating sensibility na sa kabanalan ng Diyos tayo sa ating sarili ay hindi makalalapit. Ngunit ito nga ang katotohanan na dapat nating maunawaan at kung tayo ay maturuan na laging tatawag sa tagapamagitan at tayo'y mananalangin, lift up your hands to the holy place and bless the Lord. Dahil hindi kami pwede dyan. Doon sa Psalm 24, maaaring makonekta natin ito doon sa Song of Ascents dahil doon ay tinatanong sa panulat ni King David, who shall ascend to the holy hill? Maaaring ito ang pumapasok sa kanilang isip pagkatapos na sila'y umakyat sa Jerusalem, ngayon merong holy hill na hindi sila pwedeng lumapit. At kanilang itatanong, who shall ascend to the holy hill? At ang sagot doon ay, he who has clean hands and a pure heart. At sila'y walang ganon. Hindi sila makalalapit. At kailangan na merong mamagitan para sa kanila para yun ang lumapit at mag-alay doon nga sa holy place. Tayo din, yung spiritual na realidad nito ay dapat nating mas lalong maunawaan na sa harap ng kabanalan ng Diyos sa kalangitan, kung tayo ay haharap sa ating Ama, sa ating sarili, tayo ay mga makasalanan at hindi tayo makalalapit sa Kanya at makapagbibigay ng katanggap-tanggap na papuri sa Kanya, liban na lamang na dadaan tayo sa Kanyang mga itinalagang tagapamagitan. At sa panahon natin ngayon, dapat na nga nating maunawaan na noong sa lumang tipan ay kanyang tinalaga ay yung mga pari, yung lahi ni Aaron at itong mga pari na ito at yung buong lumang tipan ay mga anino ng spiritual reality. Ito ay explicitly tinuturo sa atin na yun ang function ng Old Testament at maging nung priesthood, na ito ay shadows of heavenly realities. At ito ay sa paliwanag ng isang mangangaral, maaaring sabihin para ang training wheels na sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagdaan sa mga pari ay nagtuturo sa kanila ang realidad, hindi sila maaaring lumapit sa kanilang sarili. Yung tunay na realidad na dapat nating maunawaan ngayon sa bagong tipan ay na sa ating sarili hindi tayo makalalapit. Ngunit hindi pa rin tayo makakahingi ng tulong sa kahit sinong ibang tagapamagitan. Hindi sa anghel, hindi kay Maria, hindi sa lahat ng iba pang mga santo, kundi sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. At si Hesukristo ang tanging tagapamagitan na ating lapitan at siya ang magbibigay ng papuri sa Panginoon, siya ang makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yung nga sinabi ng Diyos mismo tungkol kay Hesukristo, "This is my Son with whom I am well pleased." Sa Kanya ako nalulugod. At ang tanging paraan na ang kahit sino ay makalapit sa Ama ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Kaya't yung sa lumang tipan na ang mga tao ay kailangang dumaan sa mga pari, ang nais ituro dito ay na kailangan nilang dumaan sa tagapamagitan. Pero hindi dapat nila makita na yung mga pari na yon ang tagapagligtas nila. Kundi malinaw din sa kanila yon dahil maging sa lumang tipan, makikita natin sa sa Hebrews chapter 7 verse 26 na maging sa lumang tipan, yung mga pari mismo ay kailangang mag-alay araw-araw bago sila pumunta doon sa templo.
Sila mismo ay kailangan na magbigay ng sacrifice for their sins bago sila makalapit. At kaya hindi sila maiisip na sila yung tagapagligtas, na sila mismo sa kanilang sarili ang nagdadala ng bayan ng Israel sa harap ng kabanalan ng Diyos. Kundi kailangan nila na magbigay ng sacrifice, mag-alay ng sacrifice for their sins upang sila ay mapatawad din. Kaya sa atin nga ay may mas maluwalhating kahulugan ang awit na ito dahil meron tayong mas maluwalhating tagapamagitan na nalapitan. Kung sila nung panahon na yun ay tinuturo pa lamang doon sa mga anino ni Hesukristo, tayo ngayon ay naibunyag na yung katotohanan na si Hesukristo ang daan para tayo ay makalapit sa Ama. At kung sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 23 kung paanong noong panahon nila kailangan ng maraming mga pari. Kailangan silang magtulong-tulong dahil nga yung mga pari nung panahon na yon ay mga tao din. Sila'y mamamatay, sila'y kailangang matulog, kaya merong kailangang ilagay sa night shift. Kailangan silang i-divide sa iba't ibang mga assignment dahil sila nga rin mismo ay hindi nila kayang gampanan yung trabaho ng pagiging pari, yung pagiging tagapamagitan. Kaya't noong panahon ng lumang tipan, marami ang mga pari at ilang mga henerasyon ang kailangan ng mga pari. Pero itong ating ngayong tagapamagitan na si Hesukristo, sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 24 to 25 ay siyang hindi na namamatay. He ever lives to make intercession for His people so that He can save to the uttermost. Kaya dahil siya'y patuloy at sa kanyang pamamagitan para sa atin, siya'y walang patid sa kanyang pagmiministeryo para sa lahat ng kanyang mga hinirang, siya'y sigurado sa pagliligtas ng lahat ng mga makasalanan. Sa verse 27 ay nilalatag pa, chapter 7 verse 27 ng Hebrews, nilalatag pa muli kung ano nga ang inferiority of the priesthood in the Old Testament. Ito ngang mga pari na ito, sila rin ay makasalanan kahit kailangan nilang mag-alay every day. Kailangan nilang mag-alay bago sila makapag-alay for the people. Bago sila makapag-intercede for Israel, kailangan muna nilang mag-sacrifice for their own sins. Pero ang atin nga ngayong tagapamagitan na si Hesukristo, ayon sa verse 26, siya ay innocent, blameless, and by the one sacrifice of Himself, ay nabayaran niya na for all time ang kasalanan ng mundo, ng kanyang bayan. Kaya sa pamamagitan ni Hesukristo bilang ating punong pari, meron tayo ngayong mas maluwalhating kaligtasan at meron tayong mas malalim na katiyakan na ang ating ang pagsamba ay katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Kaya't itong awit na ito, hindi man binanggit isang beses si Hesukristo. Ito ang tunay na itinuturo sa atin ng awit na ito kung ating uunawain ang espiritual na realidad at ang pag-unlad ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang kalooban, ay ang awit na ito ay nagdadala sa atin na magtiwala kay Hesukristo lamang upang tayo'y makaharap sa kabanalan ng Diyos nang may katiyakan na tayo'y tatanggapin. Ang ating Panginoon ay siyang anak ng Diyos na kanyang kinalulugdan at sa kanyang pamamagitan, sa kanyang pananalangin para sa atin, meron tayong tiyak na paghuhugas ng ating mga kasalanan at sa pamamagitan niya ang ating mga paglilingkod na meron pa ring bahid ng kasalanan, ang ating pagsamba na meron pa ring ating karumihan ay kanyang tinatakpan at kanyang naipepresenta sa harap ng Diyos to be acceptable. Kaya nga, sa mga nakapakikinig ngayon, kung kayo'y hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo,
Isang magandang summary of the gospel, ang madalas na ginagamit na summary of the gospel as a verse ay yung John 3:16. Ako ay may preference for John 14:6. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At ito'y isang paalala sa lahat at sa panawagan sa sangkatauhan na kung kayo ay haharap sa Ama sa langit, ang tanging daan para kayo'y makalapit sa Kanya ay sa pamamagitan ni Hesukristo. At walang ibang maaaring mamagitan sa makasalanang tao para siya'y dalhin ng maging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Hindi ka maaaring kumapit sa kahit sinong iba dahil sila'y mga makasalanan din. Kung sila ang iyong kapitan, hindi sila makapagbibigay ng sapat na intercession for you. Ang kailangan mo ay ang pamamagitan ni Hesukristo na siyang anak ng Diyos na kanyang kinalulugdan. Ngunit ito'y isang mensahe din, isang paalala din sa atin na mga mananampalataya, tayo na mga lumapit na sa ating Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, tayong kumilala na ng ating pagkamakasalanan, ay dapat lagi pa ring mapaalalahanan na anumang antas ng ating kabanalan, ng ating naabot, ay lagi pa rin tayong nakadepende sa pamamagitan ni Hesukristo, na anumang ating gagawin, anumang ating iaalay sa Panginoon, ito'y hindi katanggap-tanggap kung hindi sa pamamagitan ni Hesukristo. At sa kabila nun ay anumang liit ng ating maibigay. At bagamat ang ating mga best works, even our best works are polluted with sin, tayong sa pamamagitan ni Hesukristo ay sigurado tayo na ito'y katanggap-tanggap dahil ang mediation of our Lord Jesus Christ is surely effective, being the Son of God with whom He is well pleased. Natatapos ang awit na ito doon sa benediction na ibinibigay doon sa mga tumawag doon sa pari. So maaari nga na yung verse 1 and 2 ay panawagan doon sa mga pari, at yung verse 3 sa pag-unawa ng marami, ito yung sagot ng mga pari sa kanila. Maaaring itong benediction nga, kaya pananaw na ito'y bago bumaba yung mga pilgrim, ay kailangan silang bigyan noong pagpapala. Sabi sa kanila, May the Lord bless you from Zion, He who made heaven and earth. At muli, pinapaalala sa kanila na bagamat sila'y uuwi sa kanilang mga sariling bayan, lalayo mula sa Zion, babalik sa kanilang buhay, pinapaalala sa kanila na ang pagpapala ay magmumula lamang sa Zion, magmumula sa templo, magmumula kung saan merong pamamagitan para sa kanilang kasalanan, merong mga pag-aalay na ginagawa. Doon lamang ang daan para sila ay mapagpala. Kaya't sa kanilang pag-uwi, pinapaalala sa kanilang alalahanin ang tanging pag-asa nila ay nagmumula sa Zion. Sa atin ngayon, sa bagong tipan, ay ibinunyag na sa atin, sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, that He has blessed us with all the spiritual blessings, heavenly blessings in Jesus Christ. Hindi na tayo sa Zion pinapatingin para tanggapin ang lahat ng pagpapala, kundi kay Hesukristo. Kaya nga, tulad ng paalala ng awit na ito, tayo nga sana'y lahat tumingin kay Hesukristo lamang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ay mapapasa atin si Hesukristo at maging ang lahat ng pagpapala na ipinagkaloob sa pamamagitan niya. At ang pagpapala na ito ay hindi yung mga siguro gusto nating material na mga pagpapala, kundi mga mas maluwalhating pagpapala. Ang pagpapalago sa kabanalan, ang paghuhugas ng ating kasalanan, at ang pagdala sa atin sa kaluwalhatian na tayo'y walang-walang kasalanan, buong-buong kabanalan, ay mamumuhay sa harap ng Diyos ng may kabanalan, pagpupuri, walang hanggang pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng ating mga kapatid. Ito nawa ang ating maunawaan sa pamamagitan ni Hesukristo, sa pananampalataya lamang sa Kanya, mapapasa atin ang lahat at maging ang buong kalangitan
ay pinapangako sa atin, makakasama natin ang Diyos nang walang hanggan sa pananampalataya kay Hesukristo lamang. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na muli nagpapaalala nga sa amin ng aming tunay na kalagayan sa harap ng inyong kabanalan. Sa aming sarili, kami ay kulang ang aming sariling kakayanan at sa aming kasalanan ay hindi kami karapat-dapat na lumapit sa inyo, liban na lamang na mayroong mamagitan sa amin. At nalalaman namin, Panginoon, na ang tanging tagapamagitan na maaari naming kapitan ay ang inyong anak na si Jesucristo. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na laging maunawaan na kami ay makasalanan, kami ay mahihina, na walang ibang daan para sa amin kundi ang kumapit kay Jesucristo. Nang sa gayon kami ay umasa lamang sa inyong biyaya, kami umasa lamang sa inyong pangako na kay Jesucristo kami ay makalalapit sa inyo, kami makatatayong nakalulugod sa inyo at makapaglilingkod sa inyong banal na templo. At dalangin nga namin, Panginoon, na ang katotohanan ito ay manatili sa amin, kumapit lamang kami sa pananampalataya kay Jesucristo. Nang sa gayon, anuman ang aming magawa, makamtan at maabot na kabanalan, ay nandun pa rin ang aming pagpapakumbaba at pagkilala na ang lahat ng aming tinatanggap ay inyong pagpapala lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa ganon, lagi kaming lalakad ng may pasasalamat at pagpupuri sa inyo at pagluwalhati sa inyong pangalan lamang. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus.